Good morning, St. Peter community. You heard the gospel. The gospel is short, and yet it is loaded with various important points related to relationship. Among others, passing judgment on others, measuring another, removing the speck from the eye, the plank, and toward the end of the gospel, hypocrisy. Since I'm only given about 20 minutes, I cannot touch all these points, but I want to focus on passing judgment, yung paghuhusga. You know, whenever we make a judgment, we use criteria for making judgment. Di ba? Paano ba tayo naghuhusga? When you say judgment, that's already a conclusion. Nag-conclude ka na. Kaya nga judgment eh. Di ba? Kaya nga itong impeachment, wala pang judgment, no? So, process pa lang siya. So, when you make a judgment, question is, what criteria do you use to make a judgment? Siguro sa corporate setting, we have criteria, di ba? Meron tayong tinatawag na performance appraisal. Before somebody is recommended for a position or somebody is recommended for whatever purpose, performance appraisal is very important. Where do you draw a performance appraisal? Siyempre sa colleagues, from the immediate superior, di ba? And then you gather them all. And then you make the judgment. Di ba po? Yun ang judgment, conclusion. Pero, in terms of relationship, we don't use that. Hindi natin ginagamit yan. Halimbawa, sa ordinary relationship natin, tignan nyo, kaya nga ang daming ang daming mga DTI. Alam, ginamit ko na yung salitang DTI sa inyo dati, no? Ano bang ibig sabihin ng DTI? Mga dakilang chismosa at intrigera. Yan. Ito yung mga mapaghusgang mga tao. No? They make a judgment about somebody. Pero let us try to look at it. No? Examine carefully. Bakit tayo, pag nakarinig tayo ng something about somebody, tapos pinasa mo na kagad sa isa, tapos yung nakarinig, para sa kanya, conclusive na kagad yan. Oo, ganyan yan. Teka muna, isa pa lang ang nagsasalita. Bakit may conclusion na kagad tayo? And we are about 100 people, for example. 100 tayo. Tapos may nanira sa'yo, isa lang. Maniniwala ka ba kagad sa isa? Can you immediately make a judgment or conclusion? Hello? Kung kayo yung subject, isa ang nagsabing, ang sama ng ugali niyan. Mukha lang niyang anghel, pero yung ugali niyan, makademonyo. Isa nagsalita niyan. 99, walang alam. Isa lang ang nagsalita. Yung 99 ba maniniwala agad? And then you reach a conclusion, oo, tama yan. Without making a verification? Tama po ba yun o hindi? Di ba mali? Sasabihin nyo? Pero to tell you honestly, ganun tayo. Isa lang ang nagsalita, may conclusion na kagad tayo. Pero you have to examine the one who is spreading or sowing the intrigue about somebody. Because this is a judgment. Baka yung taong yan, galit lang yan sa kapwa-tao, sa kanya niya, katrabaho niya o kaibigan niya. Pero kung maniniwala kagad tayo, yun ang problema natin. Ayun tinatawag nating passing a judgment. So, sumali tayo sa samahan ng mga DTI. So, DTI din pala tayo. Di ba ngayon, before we reach a conclusion, sabi nga daw ngayon evidence-based, data-driven. Tama? Ginagamit ba natin yan sa relationship? Evidence-based, data-driven? Nagagather pa tayo ng statistics before we tell somebody, ganyan yan taong yan. We don't do that normally, right? In terms of our daily interaction, we never apply this principle. Kaya nga tayo tuloy,
Minsan kawawa pag ikaw ang napag-initan eh. Pag ikaw ang napag-initan, kawawa ka. Kaya marami sa working environment, yung sinasabi ko, remember last time I mentioned to you about the safe environment, di ba? When you say safe environment, it means that you belong here. You are accepted as you are. And everybody is open to you, to talk to you. Ayan tinatawag nating safe environment. But so that when you have a safe environment, there should be no room for making rash judgment. There should be no room. Pagka may narinig ako, halimbawa, somebody reported to me, ako, I'm also holding a position, I'm also in a community. And when somebody reported to me about somebody, hindi kaagad ako maniniwala. I have to verify. I have to talk to that person. Teka muna, may nagsabi tungkol about you dito. Can you check on this? Di ba mag-usap muna tayo? Kasi pagka naniwala kaagad ako sa isang tao, and then pass a conclusion or a judgment, I am not fair or I am not just to this person. Alam niyo yung ating Panginoon, kaya niya sinabi yan, kasi maraming mga Hudyo, kasama na niya mga disipulo, may ganitong klaseng tendency to make a judgment about somebody. Pero look, when we make a judgment, balikan natin yung criteria. Kasi it's very easy to talk about criteria when you are in a corporate setting. But in the ordinary life that we have, hindi tayo gumagamit ng ganito. Hindi tayo gumagamit ng statistics. Hindi tayo gumagamit ng mga evidence-based or whatever it is, no? Gumagamit lang tayo ng ating standard. Ano yung standard natin? Yung standard natin or rules na na-acquire natin sa ating pamilya. Di ba? Kaya sa pamilya, may kanya-kanya tayong tinatawag na standard. May kanya-kanya tayong mga rules of life. Sino nagturo sa atin yan? Parents. Tinuro sa atin ng parents, ito ang ibig sabihin nito. So we acquire all of those and then we embed that in our own consciousness or subconsciousness and they come out of us very spontaneously. Lumalabas lang yan ng kusa. Kaya kung meron po tayong mga tinatawag nating personal set of values, may mga values tayo, yung values natin, yun ang ginagamit natin in making a judgment. But when you are already inserted in a community like this, may bagong values. Kaya mga tinatawag po tayong corporate values, di ba? Alam niyo ba ang corporate values ng St. Peter? Alam niyo? Siyempre, dapat alam nyo. Kasi pag hindi nyo alam, tapos you have your own values, tapos contradicting the corporate values, displaced ka. You have no place here. Why? Because you will always be in conflict with the corporate values. So yun ang nangyayari, nagkakasama-sama. And then sabi nga we align our personal values with the corporate values. Nag-a-align, kaya ginagamit natin yung alignment Nag-a-align tayo. For example, one of the corporate values of the St. Peter is respect. So, if you are respectful, you will not have a difficulty with living in a corporate setting. Bakit? Kasi nag-align kagad yung value mo. Pero pagka yung values natin, hindi nag-a-align, nagkakaroon tayo ng conflict. And then, we make a judgment from our own values. Kaya nga may values ang St. Peter kasi yun ang gagamitin in terms of making a evaluation. Di ba? Ganun po yun. Kaya nga, alam niyo, importante sa atin, instead of making a judgment or rush judgment, I would highly recommend, what I call effective feedbacking. Familiar kayo sa feedbacking, na? Hello? You're familiar with effective feedbacking? Yung effective feedbacking ay, sasabihin ko sa iyo directly kung ano yung naiisip ko at nararamdaman ko.
That is not a judgment. Kaya nga ang tawag doon, feedback. When I make a feedback, it doesn't mean that I already make a judgment of you. I am just making a clarification. Kina-clarify ko lang. Kung meron tayong conflict, let us not pass a judgment against each other. Let us feedback. Mag-usap tayo. Ito yung naiisip ko at nararamdaman ko tungkol sa'yo. At kung masasabi ko sa'yo, kung ano yung naiisip ko at nararamdaman ko sa'yo, will that offend you? Hindi. Bakit? Because I am going to use an I statement. I statement ang ginagamit ko, hindi you statement. When you say you statement, I already pass a judgment. When I use the I statement, it means this is how I think and this is how I feel. So I feed back to you. Now, the moment I feed back to you, now it's up to you to validate. Kaya nga importante sa atin yung validation eh. Alam niyo sa relationship natin, lagi tayong may presumption. We presume. And our presumption creates the tension and the conflict. Kaya nga, iwasan natin yung, alam niyo may ibig sabihin ng presumption. Yung akala mo yun, hindi naman pala yun. Akala ko lang. Kaya wag tayong yung masanay sa akala ko kasi, grabe, pinatay mo yung tao. Akala ko kasi siya eh. Grabe, mababalik mo pa ba yung buhay? Tapos na. Ganito yung mga kaso ng mga na-convict. Grabe, ang tagal sa preso, tumanda na doon. Tapos, after 20 years of serving in the prison, sasabihin, I will review your case. Hindi pala ikaw ang pumatay. Iba pala, grabe, 25 years mo siyang pinatay sa preso. Buti nga, nabuhay pa eh. Pero 25 years in prison, ang tawag dito, na-convict siya, na inosente naman pala. Di ba ang daming ganong kaso? Inosente. Eh kung if you are the one being judged, inosente ka, magsasuffer ka, do you think that is fair? Alam niyo, nangyayari yan sa relationship sa family. Buong taon, halimbawa, may magkapatid. Buong taon, they accuse each other of, sinasabi na, kasi paborito yan ni nanay o paborito yan ni tatay. Grabe, sa matagal na panahon, kinimkim niya yun. At yun ang naging judgment niya. Tapos yung namatay yung nanay at yung tatay, hindi pala yun. Ang tawag doon, presumption. That is what you call presumption. Kaya huwag tayong magpe-presume. If you are having some doubts about somebody, the best thing to do, ayun na nga, i-feedback natin. Alam mo, nararamdaman ko to tungkol sa iyo eh. Gusto ko lang ma-validate yung damdamin ko kung tama nga. Can we do that, you know? Before we make a judgment, can we just make a feedback? Let us check first. Let us validate first. Para maiwasan natin yung mga unnecessary, ang tawag ko dito, unnecessary conflict, unnecessary misunderstanding. Maraming mga relationship nasira. Dati magkaibigan kayo, you're the best of friends. Minsan isang pagkakamali lang na hindi na-handle mabuti, yun na yung last. The first and the last encounter. Ang dami kong alam na ganong kaso yan. Lalo na sa mga kumpanya, no? Sa mga corporate. I'm sure you may have this kind of experience. Dati kasama mo yan, very close kayo. Kasama mo yan sa kumain, kailangan mo yung maglakwatsa. Tapos may isa lang incident. Isang incident na hindi naman malinaw. Walang validation. Only presumption lang. Tapos nagkasiraan na kayo. Wala na. Your best friend has now become yung best friend mo, naging serious enemy mo. Grabe. Maraming ganong kaso. Baka meron kayong kwento, di ba? You may have your own story about your best friend becoming your worst enemy. Di ba? Alam nyo, pinakamahirap na maging kaaway, yung matalik mong kaibigan. Alam nyo bakit? Ang dami niyang alam tungkol sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Di ba? Mag-ingat ka. Kaya ganun ang mga kaso. Ikaw ba hanggang kailan ba kita magiging kaibigan? No? Hanggang kailan?
Kuminsan nga sa mag-asawa, ganun din. Hanggang kailan kita magiging asawa? Kasi sa mga mag-asawa, ganun din na nangyari. Hindi naiiba eh. Sila din mismo na dati, once they were best of friends. Kaya nga sila nagtuloy mag-asawa eh. Diba? Tapos ngayon, they have become the worst partners, in a relationship. Bakit? May isang conflict lang na hindi naayos. Kaya we have to be very careful, in terms of dealing with situations, Kaya nga tama yung Panginoon eh. Yung sinasabi niyang, don't pass a judgment. Do not judge so that you will not be judged. Kasi kung iuugnay po natin sa susunod na phrase, yung about measuring, yung bang, the measure you measure for others will be measured back to you. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, may balik yan. Now, this is not mechanical karma, ha? Hindi kasi ako naniniwala sa karma eh. Pero surely, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, baka worse ang mangyayari sa'yo. Bakit? May consequence yung action eh. Again, sabi ko nga, hindi karma yan, but may consequence. No? Kung ikaw ay masama sa kapwa mo, yung sama mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Bakit? Kasi, hindi rin ako naniniwala sa may law of attraction. Huwag natin sabihin, kasi law of attraction yan. Hindi law of attraction yan. Hindi rin karma yan, kasi hindi ako naniniwala sa law of attraction, hindi ako naniniwala sa karma. Pero laging may balik kung ano yung ginagawa natin. Mabuti, may balik na kabutihan. At kuminsan, mas higit pa eh. Kung meron kang masamang ginawa, may balik na masama. At posible, mas matindi pang kasamaan. Kaya may balik lahat yan. Ang tawag natin dito, the time of reckoning. Ha? Di ba? Nakakarinig tayo yung reckoning. Yung bang darating ang reckoning. Kaya kung minsan nakakatakot yung, ano ba yung reckoning na yan? Ha? May ginagawa ka, pero yung reckoning na yan, darating yan. No? Kaya nga, yun. So, yun yung tinatawag nating measure. No? Yung the measure, tapos susunod doon, yung sinasabi nating, meron pa namang time ng konti. No? Kaya medyo sinasagad ko na yung other, wala pa nagsisignal sa akin kung tapos na. No? O yan, sabi ni Alma, okay pa daw. Ano? Tapos yung sinasabi pa natin dito, remove the speck from your eye. Alam niyo ba yung salitang eye sa Bible? Ang ibig sabihin niyan, pananaw sa buhay. Pananaw yan. Kaya yung sinasabi, remove the speck. Ibig sabihin ng speck, yung mga problema mo, yung wrong perception mo, yung wrong attitude mo, kailangan tanggalin mo. Sabi niya, before you tell somebody, remove the speck from your eye, teka muna, baka ikaw may problema. Sinasabi mo sa kanya baguhin mo yung pananaw mo. Yung pananaw mo nga, may problema din eh. How can you tell and how can you convince somebody to change your mindset or to change your perception if you are having a problem yourself with regard to your mindset and with regard to your perception? Kaya nga, tapos sinabi ni Jesus sa bandang huli, yung tinatawag na pinakamabigat na salita, hypocrisy. Ano bang ibig sabihin po ng hypocrisy? In simple terms, it is becoming what you are not. Yun lang. Napakasimple lang. Yung bang ikaw ay nagkukunwari na hindi naman ikaw. Kaya ano ang invitation sa atin? In order to overcome our hypocrisy, 3 bagay. Ano yung 3 bagay na to? Consistency, honesty, and humility. Yan ang kailangan natin. Para maiwasan natin yung Alam niyo pag pag ikaw po ay consistent, ibig sabihin nun, you are living according to your values. Ito na yung values mo. Kaya you are very consistent with that. You do not compromise your values. Kung ikaw ay honest ka sa bawat oras. Kung honest ka, sa lahat ng pagkakataon, honest ka. Kahit na mahuli ka sa kalye, honest ka pa rin. Di ba? Makahulihan man. No? Ayan, yung honesty mo, importante. And then, yung consistency mo. Ibig sabihin ng consistent, pag consistent ka, kung ganito ka talaga, consistent ka rin. At yung isang napaka-importante, yung humility.
yung mapakumbaba. Alam nyo, usong-uso ngayon sa society natin yung tinatawag nating entitlement. Ako, yung ating mga politician, ganun na ganun. Entitled ako eh. Senator ako, entitled ako. Congressman ako, entitled ako. Ano bang isabihin ng entitlement? Ang ibig sabihin ng entitlement, yung bang, ito yung position ko, dapat irespetuhin mo. Samantalang sila naman, hindi ka respeto as they assume their position. Ito yung masakit dito, kaya nga minsan, huwag natin papayagan yung mga entitled, no? Ako, entitled ako. So, tayo naman, na napaka-ordinaryong Pilipino, parang wala tayong title. Di ba? Para tayong unentitled. Yung bang, pwede kang hulihin agad eh. Di ba? Kaya yung there are people who are, the moment they are caught, by the law, sasabihin nila, exempted ako dyan. Bakit? Entitled ako. No? So, all of this that the Lord Jesus is telling us is precisely a very important invitation or challenge. No? So, just to sum up, let us not pass a judgment so that the judgment we do on people will not return to us. Let us be clear as regards our way of dealing with people. Let us be consistent, let us be honest, and let us be humble. In so doing, we avoid being hypocrites. Yung mga hypocrites, ang hirap kasama yan. Because the more hypocritical you are, the more you are likely to be abandoned. Iiwanan ka. Only people who are sincere are people who are able to gain the confidence of other people. And people who are sincere, are the ones who can really make a statement and who can make a difference in the lives of people. Kaya po tayo yung ating sincerity. Ang ibig sabihin po kasi wala na akong time para explain pa ang ibig sabihin ng sincerity. But to be sincere is just like what I have just mentioned to you, consistent, humble, and honest. Good morning and thank you very much. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. To follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.